Balikon ko maradyaw na hapon sa tanan. Murag kuyang gamay o power. Maradyaw hapon sa tanan. Tamat sa Dios, palihog pakigrit sa matag usaog maradyaw na hapon. Salamat sa tanan nga mitambong ning misa, salamat usab sa mga nangabot na. Dili lamang sa umaabot nga fiesta, kundi sa mga alumni homecoming nga gihimo kuman nga mga pipila ka mga adlaw. Akong gitaytulan ang akong wali lamang, from openness to closeness. From openness to closeness. Ang gigamit ni Jesus nga pulong sa iyang kaugalingong pinulungan, ang pulong ifata. Be open. Og niini nga verses from 34 to 35, iyang gihimo ang pag-ayo ning bungol ug amang. Pero kini talagsaon nga mga paagi sa pag-ayo ni Jesus sa masakiton. Nganong talagsaon? Tungod kay dunay dili kasagaran niyang gihimo sa pagdajaw. Kay ingon pa, iyang gikulkog ang dalunggan sa tao, gilawayan niya ang iyang tudlo, o gihikap ang dila sa tao. Very unusual gihimo kana ni Jesus. Pero dunay gipasabot ni ini. Pero mangutana anay ako, hamay lisod sabton, bungol o amang? Oh, mga bungol di ni akong tagpangutana, kaya may nakatubag. Hamay lisod sabton, bungol o amang? Ha? Dire nga linya, hamay lisod sabton, bungol o amang? Ha? Ang bungol. Dire, ang mga amang sab ni sila, kamo mga bungol. Pero nakabantay ba kamo nganong giuna ni Jesus pagdajaw ang dalunggan sa tao? Nganong dili ang dila aron makasulti? Kayo naman. Kay hamay mas importante, pagsulti o makabati? Oh, jarin mga amang mula ang gadyo makasulti. Jari sa kay mga bungoy man yan dire, doon makabati. Ug sa tagtaytulan ko akong wali, from openness to closeness. Hibayo ba kamo nga sa kalibutan ko man, what does the world need most right now? Unong makahay mas gikinahanglan sa kalibutan ko man, it is openness. Ang gikinahanglan, ang openness. Ang pagkaabli, mo nga giabli ang dalunggan sa tao para makabati ang tao. Sa dili pa siya makasulti. Gani ang tema sa ato karon pista, dunay nagkanayon diha katiling banong pagampo ngadto sa nagilhanay og nagpaminaway nga simbahan nga katawan. Nagpaminaway. Openness kay ngano? The invitation to open your eyes, to open your ears, to open your minds, to open our hearts, to open our hands, to open our souls, to open our doors. Tungod kay hamok tao guman, sirado na ang mga mata. Makakita pero nagpabuta-buta. Parehas ka dyan yung iban, pag musuroy na ang sibot, di na makakita.
Unang pagbasa, pijong ang mata. Ikaduhang pagbasa, tuyog na. Pagwali, tuyog na. Pagkulikta, hagok na. Open your eyes. Open your ears. Let us open our hearts. May mga tao nga sarado ang isipan. Pero may mga tao nga sarado ang puso. Sirado na ang kasing-kasing. Pero dunay po'y mga tao nga dili lamang sarado ang puso, sarado ang pinto. Open your doors. Pila na kang katao ang makasulod sa imo pirtahan, sa imo bayay. Basi, bisan sa ato pamilya, jaoy mga membro sa pamilya nga dili na makasaka, nga dili na makasuyod. Kay, tungod sa ato away, mulaong kita, sukad kuman, adyaw na pagsaka ini na bayay. Sirado na ang pirtahan. Openness. Mga ako kamong dapiton, usa sa mga nindot nga gilaong, ganaon tana, kung jaoy ato mahimo, when you have more than you need, build a longer table, not a higher wall. Pero unoy imo makita kuman sa kalibutan, patag-asay ng koral, patag-asay ng paril, para way makasuyod. Ganaon tana, tag-as ang lamisa para hamok makapamista. Ang problema kay kung pista na, jaoy nakabutang sa pirtahan sa bayay, pagbantay sa iro. Bag-o pa ng anak, si may mamista ng jaon. Ay. Let us build a longer table nga ang tanan makaambit sa imo gihanda panahon sa pista. Mga moingon ako kaninyo, bisan ka namong mga pari, kay bayo ka mo, ang pinakagana nga pari, John pari, nga mahibayo mamati. Mahibayo mamati sa tingog sa katawhan, sa boses sa katawhan. Mga moingon gani kita, uno may pinakailhanan sa usa ka gana og tinuod nga simbahan. We believe that our church is the true church of Christ. Tinuod nga simbahan kini, ang simbahan Katoliko, the one holy Catholic and Apostolic Church, and the founder mao mismo si Kristo. Pero para nako, dunay lain ilhanan sa usa ka tiunay nga simbahan. Ang usa ka ilhanan sa tinuod nga simbahan, abli sa mga nanginahanglan. Mag-unuman ang ganang atong simbahan, pero sirado sa mga nanginahanglan. Mag-unuman gana ang atong bayay, pero sirado sa mga nanginahanglan. Why gihapoy puyos John imo mansion kung ikaw ray naghuya. Kini ang openness. Mga niini nga ibanghilyo kuman pagkagana untana. The invitation, God in our lives, we are invited to be open to the ways God might work within us. And that is the very reason nga naman gihimo ni Jesus ang pag-una pagdajaw sa dalunggan sa tao, adisir makasulti. Kay gustos ni Jesus nga kining tawhana makabati una sa kasuod sa Dios diha niya. Gani, kung imo mabantayan, gipalayo pa ni Jesus ang masakiton gikan sa kadaghanan. Kay ngano, gusto ni Jesus ipabati that closeness, ang kasuod niya ni ining tao nga nanginahanglan. Sa paghikap niya sa dalunggan sa tao ug sa dila sa tao, ayaw kalimot, Jesus calls all of us to open ourselves to His touch. To His touch. And what is this touch of Jesus? Touch, T, transform. O, open. U, unite. C, care.
is healed. And that is the touch of Jesus. Kini ang gusto niya, nga inighikap niya kanato, dunay transformation, dunay openness, dunay unity, dunay pagpakabana, caring nato, og healing sa unsay nahitabo sa atong kinabuhi. Mga maingon ako kaninyo, this healing of man symbolizes the ultimate closeness God desires within us. That desire of God to be close, nga masuod siya. Ang problema, basi kita amoy nagpaladyo. Pwede ba basaha kini nga mga linya? Get close to God before getting close to anyone else. God without man is still God, but a man without God is nothing. Ako kamong panguntan noon, nga niini karon nga mga butang. Siguro doon yung panahon nga mulaong kita may be open to the ways God is working in us and drawn closer to Him. Pero hinumdumi, pwede babasaha kinidungan nga linya nga nagkanayon. Unsa man ang imong sitwasyon karon, ayaw palayo sa Ginoo. Kay siya, dili gayon, mamiya nimo. Tana, bisan unsa pang nahitabo sa imong kinabuhi, di tana ta magpalayo sa Dios. Kay dili gayon siya mamiya kanato. Amot ko nakabantay ka mo, before nga itaas sa pari sa kordero sa Dios, ang pari nga naa sa altar, mupikas sa pan, unya doon na siya gamay nga ihulog sa bino, unya muluhod ako, samtang nagkanta ka mo kordero, siguro wala ka mo masayod nga dunay pag-ampo nga ampuon sa pari sa iyang kaugalingon. O kini ang pag-ampo nga paborito na kong pag-ampo kada nako misa. Pinaagi sa imong santos nga lawas ug dugo, luwas ako sa tanan kong mga sala ug sa tanang dautan, himua nga sa kanunay magtuman ako sa imong mga sugo ug ayaw gayud itugot nga mahimulag ako kanimo. This is my most favorite prayer. Nga kanunay ako nagampo, Lord, tana, dili ako mahimuyag kanimo. Bisan uno na'y mahitabo. Tana, kana po ng atong pag-ampo. Dili kita mubisa sa Diyos. Bisan uno na, tanan kalisod nga nahitabo sa imo kinabuhi, bisan gamay ra kan ang pagtuo nga nahibilin. Pero no simpak ihapon ka, tungod kay nagtuo ka, nga ang Ginoo dili ka jud mamitsa sa imo. Siguro ako kining tapuson diya sa kanunay nga pagunahuna. Inumdumi, life teaches that we are only open with those with whom we are close. Asa kadapit makaistorya, asa kadapit maka-open sa imong kinabuhi, katong mga tao nga suod lamang nimo. Kung maka-open ka karon sa imong kinabuhi sa Dios, nagpasabot ka na nga suod ka sa Ginoo o ang Ginoo suod nimo. Pwede ba tapuson ko kining akong wali ni ining nga prayer nato kuman? Palihog, ayaw kalimti kini nga pag-ampo. This is a beautiful prayer. Kini ang pag-ampo. Palihugdungan kita sa pag-ampo nga kinasing-kasing natong iampo kini. Itadungan mo ingon, Lord, bless my eyes to see beauty and goodness. Bless my mouth to speak words of kindness. Bless my ears to listen with compassion and understanding. Bless my heart to spread love and joy. Bless my hands to help those in need. Bless me to use the life you gave me to make this world a better place. Amen.
Pwede ba? Ikawalo na nga adlaw ko man. Bispira na silong. Ayaw kalimot kini nga prayer. Your eyes, your mouth, our hearts, our ears, our hands. You and me, Lord, bless me to make this world a better place. Amen. Ipadayag na nga itong